Mainit na naman ang balita dito sa mundo ni Bitcoin dahil sa isa pong matapang na pahayag mula kay Ginoong Michael Saylor. Siya po ang chairman ng strategy. Sa kanyang panibagong interview, binanggit niya na si Bitcoin ay maaring sumabog daw pataas hanggang $180,000. Pero babagsak din daw ito agad hanggang $140,000. Oo, narinig po ninyo yan ng tama. Sobrang taas ng kanyang potential gain pero may kasunod na matinding price crash din. Kaya ang tanong ngayon ay bakit po ganito ang prediction ni Ginoong Saylor? Meron bang basihan ito? At ano po ang ibig sabihin nito para sa atin bilang mga Pinoy crypto enthusiast? At ayan, bago po tayo magpatuloy ay pakibasa na lamang po muna ang disclaimer dito sa ibaba ng ating screen. At ayan, ang ating nakikita rito ay si Ginoong Michael Saylor. Siya po ang chairman ng strategy. Yan, bakit po volatile si Bitcoin ayon po kay Ginoong Michael Saylor? Unang punto na tinutukan ni Ginoong Michael Saylor ay ang pagiging volatile ni Bitcoin. Ibig sabihin ay mabilis po na magbago ang kanyang presyo, minsan sobrang taas tapos biglang babagsak. Ayon po sa kanya, natural na katangian daw ito ni Bitcoin bilang isang global asset. Ibig sabihin si Bitcoin ay pwede mong bilhin or ibenta kahit Sabado ng gabi or Linggo ng umaga. Hindi po siya gaya ng stock market na meron pong operating hours lamang. Sabi po ni Ginoong Saylor, this feature not a flaw. This is a feature not a flaw. Yan, sa madaling salita, hindi daw ito kahinaan ni Bitcoin, kundi bahagi talaga ng disenyo niya ang laging galaw ng presyo. Gaya raw ng apoy, merong natatakot at tumatakbo palayo, pero meron ding matatalino tulad ni Henry Ford na ginamit ang apoy para lumikha ng makina. Sa kaso po ni Bitcoin, kaya po niyang baguhin ang ekonomiya ng mundo kung tama ang paggamit dito. Ayan. Ngayon ay totoo ba talaga na aabot si Bitcoin sa presyong $180,000? Ayon po kay Ginoong Saylor, may malaking posibilidad na si Bitcoin ay sumipa hanggang $180,000. Ibig pong sabihin ay sobrang taas pa ng potential growth niya mula sa kasalukuyang presyo na nasa $101,000. Hindi lang si Ginoong Saylor ang nagsasabi nito. May isa ring analyst na si Clark, ayan, si Clark ang kanyang pangalan, na nag-analyze ng mga dating halving cycles ni Bitcoin. Pinaliwanag po niya na noong 2016, tumaas po si Bitcoin ng 280% pagkatapos po ng halving. Tapos nung 2020, halos 550% ang inakyat nito. Ngayong 2025, nasa halos 70% pa lang ang itinaas ni Bitcoin kahit lampas 400 days na mula ng huling halving. Kaya inaasahan po nila na may malaking upside pa itong si Bitcoin at maaring maabot nga niya ang presyong $180,000. Ngayon ay bakit naman po inaasahan din ang isang crash pababa sa presyong $140,000. Ayan. Sa kabilang banda ay hindi po puro good news ang prediction ni Ginoong Saylor. Sa parehong interview, sinabi rin niya na pagkatapos sumipa sa taas itong si Bitcoin ay may posibilidad po na bumagsak si Bitcoin pababa ng $140,000. At ang dahilan ay ang investor psychology at saka market panic. Kung sobrang taas na ng presyo, maraming tao ang mahihikayat na bumili kahit huli na. Pero kapag biglang bumagsak, marami rin ang matatakot at magbebenta kaagad. Ito ang nagiging sanhi ng short-term crash or correction. Ayon po kay Ginoong Saylor, people will be freaking out. At totoo ito sa crypto. Isang malaking balita lang ang kailangan para magsimula ang panic. Gaya ng dati, maraming beses na itong nangyari kay Bitcoin.
Ngayon ay ano po ang ginagawa ng kumpanya ni Ginoong Saylor sa gitna ng volatility na ito? Hindi lang puro salita itong si Ginoong Michael Saylor. Ang kanyang kumpanya, yan po yung strategy, ay aktibong bumibili ng Bitcoin kahit mataas ang presyo. Kamakailan lamang ay nagbenta po sila ng stock na worth $1.5 billion at ginamit po nila ito para bumili ng Bitcoin. Dahil dito, halos $1 billion ang unrealized gain ng kumpanya. Ibig mong sabihin kung ibebenta po nila ngayon ang mga Bitcoin na hawak nila, ganun po kalaki ang potensyal na kanilang kita. Pero hindi lang yan. Nag-issue rin sila ng $3 billion na utang gamit ang tinatawag na zero coupon debt. Sa simpleng paliwanag, ito ay klase ng utang na walang interest pero may mataas na premium. Sa kasong ito, ginamit po nila ang Bitcoin bilang collateral. Kaya grabe, di po ba? Literal na pinapatong nila ang buong operasyon ng kumpanya dito kay Bitcoin. Kaya masasabi natin si Ginong Michael Saylor ay hindi lamang po naniniwala kay Bitcoin at siya ay all in. Yan, all in po siya kay Bitcoin. Ngayon ay may iba pa bang mga kumpanya na sumusunod sa ganitong strategy? Yan, kasagutan po dyan ay oo. Isa po sa mga halimbawa ay ang Marathon Digital. Naglabas din po sila ng $1 billion na convertible bond na walang interest. Pareho sila ng pananaw kay Ginoong Saylor. Gamitin ang lakas ni Bitcoin upang mapalaki ang negosyo kahit sa gitna ng volatility. Sabi nga ni Ginoong Saylor, ang mga ganitong uri ng financial instruments ay posible lamang po sa mga kumpanyang nakafocus kay Bitcoin. Dahil sa liquidity at volatility ni Bitcoin, may mga investors pa rin na willing pumasok sa ganitong klase ng utang. Ngayon ay pag-usapan naman po natin ang posibleng epekto nito para sa atin bilang mga Pinoy crypto enthusiasts. Unang-una, dapat po nating tandaan na ang forecast na $180,000 ay meron po itong kasamang panganib or risk. Oo, may chance na kumita tayo ng malaki kung matimingan natin ang pag-akyat ni Bitcoin. Pero dapat handa rin tayo kung sakaling bumagsak ito ng biglaan sa presyong $140,000 or kung mas mababa pa. Sa mga bago pa lamang sa crypto, mahalaga po ang risk management. Wag po nating lahatin ang ating puhunan. Gamitin po ang dollar cost averaging kung long term ang ating plano. At higit po sa lahat ay wag po tayong pumasok sa market dahil lang sa hype. Sa mga may karanasan na po rito, ito ay magandang oportunidad para makahanap ng entry at saka exit strategy. Maring gamitin po ang mga insights tulad ng kay Ginoong Michael Saylor dito bilang guide. Pero huwag po itong gawing absolute truth. Tandaan po natin ang crypto ay unpredictable. Bilang panghuli, ang masasabi ko naman tungkol dito ay para sa akin ay may bigat po ang pahayag ni Ginoong Saylor dahil pinapatunayan ito ng aktwal na aksyon ng kanyang kumpanya. Hindi lang siya nag-pre-predict, nilalagay niya ang bilyong-bilyong dolyar ng pondo para ipakita ang kanyang pananalig or pagtitiwala kay Bitcoin. Pero sa kabila po ng lahat, ang market ay hindi kayang kontrolin ng isang tao lamang. Kaya mahalagang bantayan po natin ang market trend, ang sentiment at ang mga balita sa paligid ni Bitcoin. Hindi imposible na umabot si Bitcoin sa presyong $180,000 at hindi rin imposible na bumagsak po siya ng malaki. Kaya ang tunay po na tanong ay handa ka bang sakyan si Bitcoin? Kahit anong direksyon pa ang kanyang tatahakin? At ayan, hanggang dito na lamang po tayo sa video na ito mga ka-crypto. Marami pong salamat sa panonood. Ingat po tayo lagi at God bless po sa ating lahat.